Hello. Ayan, napakainit. Anyway, tuloy tayo sa ating message, sa ating series. We are now in Daniel chapter 6. No? So yung chapter 5, binigyan ng warning ni Prophet Daniel si King Belshazzar, no? Na yung writings on the wall, ininterpret niya, yan yung Mene, Tekel, Parsin. Ano po? Kaya lang ang problema, dinisregard ni Belshazzar. So dinisregard din ni Lord si Belshazzar bilang hari. No? And then ang pumalit was King Darius. No? Si Darius, hindi na siya Babylonian. Persian na siya. Ano po? So nagkaroon na ng transition from Babylonian Empire to Persian Empire. Ano ho? So during this time, siguro we might say, ang edad ni Daniel, mga nasa senior na siya eh. 70 pataas. Ano, may edad na rin. Ano po? So ano ang nangyari? Sa chapter 6 ng Daniel, nagpakita siya ng unstoppable faith na kahit na pilit na pinipigilan siya to practice his faith, to demonstrate his faith, no, talagang nagpatuloy pa rin siya. So ito yung title ng ating mensahe, paki-flash. Ayan, nawala yung ating Ayan, sige, ano nakalagay diyan? Unstoppable faith which is found in Daniel chapter 6. Okay, tingnan natin yung unang-una. No? Dito po, if you want your faith to be unstoppable, you have to demonstrate, I think apat na letter C sa buhay mo. Ayan, number 1 na letter C na ipinakita ni Daniel, tingnan po natin. Ito po, sige, character. Ayan, nagpakita siya ng character o magandang ugali, magandang katangian. Ano? Okay, let's read yung verses 1 hanggang 9 ng Daniel chapter 6. Okay, sabi po rito, mapapansin natin, Darius na, it is pleased, sabi niya ganyan, Darius to appoint 120 satraps to rule throughout the kingdom. Ano yung satraps? Siguro sa ngayon, parang masasabi natin itong satraps, city administrator. Siguro parang mga mayors. Ayan, So nag-appoint si Haring Darius ng 120 mayors, o administrator sa bawat lugar ng kanyang kingdom. Ano nangyari? Sa verse 2, with 3 administrators over them. Biro mo yung 120, siguro i-divide natin sa 3, 40. Merong isang administrator na namumuno sa 40 satraps. At ang sabi dito, si Daniel ay isa daw doon. So sabi, the satraps were made accountable to them so that the king might not suffer loss. So yung 40 satraps na hawak ni Daniel, accountable yan. Yung 40 satraps na hawak ng isang administrator, hawak niya yan, accountable sa kanya yan. So ganyan, parang kung papansinin natin yung government dito, yung government frame, parang nangyayari na ngayon. Tama po ba? Sa bawat probinsya, merong isang governor. Tapos hawak ng governor ang mga mayor. Ganyan ang nangyayari ngayon. Sa verse 3, ano pa po ang nangyari? Now Daniel was so distinguished himself among the administrators and the satraps by his exceptional qualities that the king planned to set him over the whole kingdom. Biruin mo, ilan yung satraps? 120. Ilan yung administrators? 3. Pero sa lahat ng mga administrator ni Haring Darius, namumukod tangi na si Prophet Daniel ang nagpapakita ng exceptional qualities. So, pansinin natin, church, if there is a word that would best describe the Prophet Daniel, I think that word is excellent. Yung pagiging excellent niya. Kasi, dun sa chapter 1, di ba, na-capture sila, na-enslave sila, exceptional qualities na rin yung pinakita ni Daniel. Excellent na rin siya. Maging yung kanyang 3 kaibigan, And throughout dito sa Book of Daniel, talagang makikita natin na magaling siya, talagang punong-puno siya ng wisdom, at ang sabi, lahat na lang daw na meron na katangian na maganda ang isang tao at mananampalataya, nasa kanya. So balak ng hari na i-promote siya sa buong kingdom. Siguro gagawin siyang chief administrator ng buong Persian kingdom or buong Persian Empire. Kaya lang ang problema, listen, pagka ang isang tao na po-promote, marami nagagalit dyan.
Oh, tama po ba? Ano? Church, ano ang challenge nito? Dapat ang mga Christians, na kagaya natin, dapat tayo promotable. Ayan. Hindi dapat tayo demotable. Ayan. Ano, pag sinabing promotable, ito magaling to. Iangat natin. O ito magaling to. Gawin nating administrator. Dapat po church, ganun eh. Hindi yung bang parang, ay eto, tamad pumasok to. Bagsak to. Eto, laging late. Sisantihin na to. Eto, hindi maganda ginagawa. Alisin na to. Ano, dapat church na ipapakita natin yung ating exceptional qualities, maging sa church, sa pananampalataya, kung kayo estudyante, sa school ninyo, kung kayo nagtatrabaho, sa work ninyo. Ano, kasi yan ang nais ng Panginoon. And then in verse 4, ato pa ang nangyari, ayan, at this, the administrators and the satraps tried to find grounds for charges against Daniel in his conduct of government affairs. But they were unable to do so. O, ano ang sabi ko nga? Ano ho? So nakita nung mga satraps and administrators na parang malakas yata si Daniel sa hari. Parang may favor kasi because of his performance at gagawin pa siyang ruler over us. So ano ang ginawa ng mga kasamahan ni Daniel? Nag-isip sila ng masamang plano para hanapan siya ng butas. Gagawan siya ng mali siya. Gagawan siya ng maling kwento. Hindi ba't pagka ang tao galit sa'yo, matik yan, gagawan ka ng kwento niyan. Ano, tama ba? Kahit wala kang ginagawang mali, gagawan ka ng kwento. Kahit na wala kang ginagawang illegal, gagawan ka ng batas para maging illegal yung ginagawa mo. So ganyan yung isang problema na kakaharapin dito ni Daniel. Ano po? At ang sabi, ang maganda naman kay Daniel, they could not find corruption in him because he was trustworthy and neither corrupt nor negligent. O, tandaan nyo, no? He was trustworthy, maaasahan, hindi siya corrupt. O, pag sinabing corrupt, hindi siya nagnanakaw, hindi siya nagsisinungaling. Pag sinabing negligent, hindi siya nagpapabaya. O, nakita nyo yung performance ni Prophet Daniel. Church. Ano po? So, hindi corrupt, maaasahan, at hindi nagpapabaya. Alam niyo, dapat binabasa ito ngayon ng mga politicians natin eh. Tama po ba? Yung Daniel 6 chapter 4, dapat memory verse nila yan. Oh, ang dami-daming kinakaharap na kaso. Kung talagang wala kang kasalanan, harapin mo. Go on. Sige, ano. Di ba? Kasi, church, kung wala talagang kasalanan, alam mo ma-acquit ka, hindi ka matatakot. Di ba? Harapin mo ang impeachment, harapin mo yung kaso, harapin mo yung binibintang sa'yo. Di ba? At kahit na sino po dyan, dapat mga kapatid, hinaharap. Mamaya haharapin ni Daniel lahat yung ibibintang sa kanya. Sa verse 5, ito po ang sabi, finally, this man said, we will never find any basis for charges against this man Daniel unless it has something to do with the law of his God. Ang sabi ng mga kalaban ni Daniel, binasa na natin yung Persian Constitution eh. Wala tayong maihanap na butas sa kanya. Si Daniel nag-submit nung salin niya. Ayan. Si Daniel naglagay nung kanyang mga bank accounts, nakabuyang-yang na. Pero wala pa rin tayong makitang mali sa kanya. Sabi, pati yung mga expenses niya, wala siyang pork barrel, wala siyang confidential fund, nakalabas lahat ng resibo. Ayan, So itong mga taong ito, walang makitang solid basis to charge against Daniel. No? So ang sinabi ng mga kasama niyang satraps, tsaka mga administrator, alam ko na, tirahin natin yung pananampalataya nito. Tirahin natin, dun natin magagawa ng butas si Daniel. Basahin natin yung verse 6. Yan, tingnan natin po ito. So the administrators and the satraps went as a group, biro mo, nag-join forces, to the king and said, Oh, King Darius, kita mo, nang bola pa. Oh, mahal na hari, mabuhay ka hanggat gusto mo. Ay, nakalagay eh. Live forever. Live forever. Mabuhay ka. Ayan. Ano sabi nila sa verse 7? Church, ayan, listen. The royal administrators, prefects, satraps, advisors,
and governors have all agreed that the king should issue an edict and enforce the decree that anyone who prays in any god or man during the next 30 days, except to you, O king, shall be thrown into the lion's den. Nakita nyo yung ginawa nilang batas? Ang sino mang tao o citizen ng Persian Empire o ng kingdom na mahuli na nagpe-pray maliban lamang sa iyo, mahal na hari, sa loob ng 30 days. Biro mo ba, iksi yung 30 days, isang buwan lang, no? Sa loob ng 30 days ay papatawan ng parusa at ang parusa itatapon sa kulungan ng lion. O, biruin nyo, yan ang nangyari, mga kapatid. At yan ang mangyayari. Ano ho? So, biruin mo, no, yung tao na, alam nyo ba yun, yung actually, church, madali lang naman lusutan tong pagsasabitan ni Daniel eh. Madali lang namang huwag lang siyang mag-pray ng 30 days. Absuelto na siya eh. Pero because of his faithfulness to the Lord, hindi niya kayang hindi mag-pray sa loob ng 30 days. Tanungin ko po kayo mga kapatid, ilang araw na kayong hindi nakakapag-pray? Pastor, 30 years na. Si Daniel, hindi niya kayang hindi mag-pray sa loob ng 30 days. At ang matindi kay Daniel, sa loob ng isang araw, 3 times a day. Buruin mo, no, sabi nga ni Jimmy Santos, I love you 3 times a day. Nagpe-pray si Daniel 3 times a day kay Lord. Sa verse 8, ito po ang sabi, Now, O King, ayan, issue the decree. Sige, maglagay ka na ng bagong batas. O di ba't ganyan na ginagawa ng mga lawmakers natin? Sila yung, ito yung pattern eh, sila yung magpro-propose ng batas and then the king, the president, will sign yung bagong batas na ipapasa ng Kongreso at ng Senado. O di ba ganyan din yung ginawa nila, yung satraps tsaka yung mga administrators. O sige na, i-issue mo na itong law na pinopose namin. Put it in writing so that it cannot be altered in accordance with the laws of the Medes and the Persians which cannot be repealed. O ito na yung batas, isasakato para na. In verse 9, let's further read, So King Darius put the decree in writing. Ayan na, nai-announce na sa buong empire. O meron tayong bagong batas. Ang sino mang tao na mahuhuli na nagpre-pray sa ibang Diyos o ibang tao o ibang deity sa loob ng 3 araw, maliban lamang kay King Darius, papatawan ng parusa, ipapakain sa leon. O ayan, let's go back to the outline, church. Ano po ang nangyari? Ayan, tignan natin mga kapatid. Pinakita rito ni Daniel yung kanyang character, yung sunod. Ayan, yung sunod na. Ito na. Nagkaroon siya ng pinakita rito yung magandang performance niya. Exceptional quality. Ipinakita rito yung problem niya. Ano yung problema niya? Actually, nalusutan niya yung problema niya talaga eh. Pero yung talagang problema niya, yung kanyang religion, isinasabit siya. Yung kanyang pananampalataya, ipinagbabawal siya, mga kapatid. Ano po? Alam niyo po, ito ang maganda kay Daniel, church. Ano po? Si Daniel, pinagbabawalang i-practice ang religion, pero pumapalag. Ang mga kabataan ngayon, baliktad na eh. Sila ang pinipilit pumunta sa church, ayaw pumunta sa church. Si Daniel, pinagbabawalang pumunta sa church, pinagbabawalang mag-pray, gustong-gustong pumunta. Ang tawag ko rito, ito yung bawal na tama. Tama po ba? Na kahit ipinagbabawal na mag-pray ka kay Lord, hindi, gagawin ko kasi ito yung tama eh. Na kahit ipinagbabawal na mag-practice ka ng faith mo, hindi, gagawin ko to kasi ito tama eh. Na kahit hinaharangan ka pumunta sa church, hindi, ito gagawin ko kasi ito tama eh. Ang tawag dyan sa ganyan, bawal na tama. O, tama po ba? Pinagbabawal yung faith ni Daniel, pero dahil ito ang tama, gagawin pa niya. He would violate yung bawal para gawin ang tama. No? Pero ang maganda kay Daniel, sa kabila niyan, he showed his purity. So nakita natin from verses 1 to 9, yung kanyang performance, yung kanyang problema, and then at the same time, yung kanyang purity. Ano nga ba ang susunod na mangyayari? O next, second part or second thing. Dito, from verses 10 to 11, Daniel showed his conviction. Ano ibig sabihin nung conviction, mga kapatid? Ay, pag sinabing conviction, ito yung iyong yung pinaninindigan mo, yung pinaniniwalaan mo. Ito yung mas matimbang na word, mas madiin na word sa faith. Pag sinabing conviction, kahit kinokontra nyo yung pananampalataya ko,
Eto, ipaglalaban ko ito. Ano ho? So ano nangyari? From verses 10 to 11, let's read yung kanyang conviction dito, church. Ayan, ano? Now, when Daniel learned that the decree had been published, sabi ni Daniel, patay. Bawal na ako mag-pray kay Lord. Sa loob ng 30 days lang naman. Ano ginawa pa rin niya? Tinuloy pa rin niya eh. He went home to his upstairs room where the windows opened towards Jerusalem. 3 times a day, ayan, nag-I love you Lord siya, 3 times a day. 3 times a day, he got down to his knees and prayed, giving thanks to his God just as he had done before. Kung ano yung ginagawa niya, na hindi pa bawal yung kanyang pananampalataya, ganun pa rin yung ginagawa niya. Listen, walang binago si Daniel. Walang binawas si Daniel. Wala siyang minodify sa kanyang pagpapractice ng kanyang prayer and quiet time with God. Wala siyang binago. Pero kung tutuusin, church, madaling ilusot to eh. Pwede ka naman mag-pray, nakahiga ka na, nagpe-pray ka sa isip mo eh, na hindi ka mahuhuli eh. Tapos sasabihin ng mga kalaban niya, oh, huli ka. Hindi, natutulog ako, di man ako nagpe-pray eh. Pero sa isip niya, pwede naman niyang gawin yun, di ba? Pero hindi eh. Nandun pa rin yung kneeling down, yung praying niya na nakaharap sa direction towards Jerusalem, his city. Ano? Pwede naman niyang gawin yun. O kaya, pwede naman siyang mag-pray ng, alam niyo yung pwede naman siyang magtigil ng pray ng 30 days eh. Pwede naman niya sabihin kay Lord, Lord, pasensya ka na LQ muna tayo. 30 days lang naman, Lord. Pero magpe-pray ulit ako after that, Lord. Kasi yun lang naman yung ano eh. May expire naman yung batas within 30 days, Panginoon eh. Babalik na ulit ako pa prayer, Panginoon. Pero hindi eh. Para kay Daniel, walang 30 days. Para kay Daniel, there is no modification in my prayer life. Para kay Daniel, I have to kneel down to bend down my knees and pray and face towards Jerusalem and ask God and pray and have a direct, clear communication with my God. Tama po ba yung ginawa ni Daniel, mga kapatid? Pero tama rin na pwede niyang i-modify, pwede niyang pansamantalang tigilan yung kanyang panalangin para maabsuelto siya. Pero hindi niya ginawa. Ang tawag po dyan, conviction, mga kapatid. Sa verse 11, ito na, then these men went as a group and found Daniel praying and asking God for help. Abay, biruin nyo, no, na-bypass operation si Daniel, nabulaga eh. Nahuli si Daniel na nakaluhod, na nagpe-pray. O huling-huli ka, lagot ka ngayon, Daniel. Si Daniel, church, hindi na nagpalusot. Hulihin niyo ako. Hindi niya sinabi, hindi, nag-exercise ako, kita niyo, oh. Hindi naman gumanon eh. Nag-i-squatting ako nung nagpe-pray. Kayo naman. Pero hindi church eh. Hinuli siya eh. Dito po, back tayo dun sa outline, ano yung makikita natin mga kapatid na pinanindigan dito ni Daniel? Listen, tingnan natin to, napakahalaga eh. Maraming choices na ginawa si Daniel. Listen Daniel chose to what? He chose obedience over opportunity. Ano yung pinili niya? Bawal mag-pray. Hindi. I'm gonna obey God than have this opportunity to be promoted overall administrator of the empire. Kasi sa totoo lang, pag tinigil niya yung prayer, hindi siya mahuhuli, hindi siya magagawa ng hindi siya makakasuhan, matutuwa lalo sa kanya si King Darius. Pero hindi. Daniel chose obedience over opportunity. Another thing, he chose faithfulness over favor. Pinili niya yung pagiging tapat kay Lord, yung pagiging mapanampalataya kayo kaysa doon sa pabor ng mga tao. Pabor ng mga gumawa ng batas. Ito pa, he chose his devotion over the king's decree. Pinili niya yung devotion niya kaysa doon sa sinasabi ng mahal na hari at ng mga satraps na gumawa ng batas. He chose commitment over compromise. Hindi, Lord, ito commitment ko eh. I'm gonna pray to you, Lord. I'm gonna say, I love you, Lord, 3 times a day. I'm gonna bend my knees unto you, Lord. Commitment niya yan eh. Than to compromise, Lord, LQ muna tayo, 30 days. Hindi niya ginawa yun. Hindi niya ikinompromise yung kanyang pananampalataya. Hindi niya sinabi na, Lord, ngayon lang naman ako sasabit sa'yo. Pagbigyan mo na ako. Pero para kay Daniel, hindi.
I'm gonna choose commitment over compromise. Ito pa, he chose loyalty to God over life na ibibigay ng empire. Kasi papatay na siya, ipapakain na sa leon eh. No? He chose character over comfort. Ayan. He chose a consecrated life over corruption. Nakita niyo to, church? Ano na lang kaya iisipin ng Panginoon kung sakaling matagpuan niyo si Daniel na hindi na nagpe-pray, na nakipag-compromise na? No? Aba, mawawala yung consecration ni Daniel. Mawawala yung purity niya. Magkakaroon ng corruption sa buhay niya. Tandaan niyo, church, ang corruption sa buhay ng isang tao, unti-unti yan. Hindi agad-agad makukorrupt yan. Unti-unting papasok sa sistema ng tao yan hanggang sa nagkaroon na ng full-blown corruption yan, mga kapatid. Another thing na pinili ni Daniel, he chose lion over men. Tama mo ba? Oh, sige, ilaglag niyo ako sa ano. Gawin yung opisina yung Lions Den. Sige, doon ako. Kaysa sa mag-opisina ako sa Kapitolyo. Tapang eh, no? And then he chose God over the empire, mga kapatid. No? So ito yung mga bagay na pinili ni Daniel. Ang tanong eto, church, what if kayo naman kaya ang kayo naman kaya ang naka-experience ng ganito, kapatid? Oh. Sabihin sa'yo ng jowa mo, break na tayo pagka hindi nagpe-pray ka pa rin kay Lord. Ano sabihin mo? Wag, hindi na ako magpe-pray kay Lord. Hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. Ganun ka ba, kapatid? Bibigay ka ba agad? O, sige, ayoko na sa'yo. Ganun dapat ganun. Ipaglalaban ko si Lord. Iiwanan mo ba si Lord? Tapos sasabihin, kakanta ka pa ng, ipaglalaban ko ang ating corny, no? Gano'n mo, ipinagpalit mo si Lord. Paano ko sa trabaho nyo, bawal nang mag-pray? Oh. Bawal na, Christian doon. Oh. Lagot na kayo. O hindi na ako magki-Christian. Ano ba relihiyon nyo? O ito relihiyon namin. O di sasapi na ako sa inyo. Ganun ba gagawin mo? Si Daniel hindi. Sige, gawin nyo kung ano gawin nyo sa akin. Leon, sige, tapon nyo ako. No problem. O tingnan natin yung karugtong, church. Ano na nangyari? Yan. Pangatlong part. Aside from pinakita ni Daniel yung kanyang conviction, from verses 12 to 17, Daniel showed his courage. Ayan nakakailang sina tayo. Church, listen. If you want to have an unstoppable faith, kailangan maipakita mo to. Yung character, no? Yung pangalawang letter C, ano ba yung pangalawang letter C kanina? Yung conviction, tapos yung pangatlo, yung courage. Ayan. 12 to 17, basahin na po natin ito, church. Ayan. Ano po sabi rito? So they went to the king. Ito na nahuli na si Daniel. No? Nakita niyo si Daniel, hindi tumakbo Hindi humingi ng saklolo sa kanyang mga kasamang administrator. Hindi siya tumakbo sa Malacanang, sa Senate. Tapos hindi siya nagdahilan na yung mga ganun kung ano-ano mga logic nyo dyan. Nagpahuli mga kapatid eh. Ito sabi niya, so they went to the king and spoke to him about his royal decree. Ito na, nakita si Daniel, kakasuhan na, magkakaroon na ng pagbasa ng sakdal. Did you not publish a decree that during the next, 30 days lang naman, anyone who prays to any god or man, except to you, O king, would be thrown into the lion's den. The king answered the decree stands in. Biruin nyo, blinakmail talaga ng mga satraps and administrators si mahal na hari. Alam niyo kung bakit nila ginawa ito? Kasi nakita nila si Daniel tsaka si Darius hanggang dikit. No, nakita nila na talagang magka-close si Daniel tsaka yung mahal na hari Sabi ng mga tao nakahuli kay Daniel, mahal na hari, di ba naalala niyo meron kayong law na pinirmahan na bawal mag-pray sa loob ng 30 days? Sabi ng mahal na hari, opo. So sabi ng mga administrator, nag-opo ka na, nag-oo ka, mahal na hari Ito sabi nila, in accordance with the laws of the Medes and the Persians, which cannot be repealed. Verses 13, ayan. Then they said to the king, Daniel, who is one of the exiles from Judah. Nakita niyo kung paano nila i-put down si Daniel? Ipinaalala pa sa mahal na hari that Daniel was not a Persian by blood. Isa siyang hamak na slave from the kingdom of Judah of Israel. Bino mo sinabi nila yan, Ano sabi?
He pays no attention to you. Tama ba that Daniel is not paying attention to the king? Hindi. Hindi lang siya nagpe-pray sa king kasi tao lang din naman yung king. Ano? Pero ito man sabi nila, or king, or to the decree you put in writing. Ang talagang kasalanan dito ni Daniel, by law, talagang binayolate niya yung 30 days na wag magpe-pray. No? So itong sabi, he still prays 3 times a day. O, nakita nyo yan. So, ano ang sentensya kay Daniel? Of course, convicted. No? Alam niyo po, church, ang mga Kristiyano with strong conviction, makukonvict talaga yan. Tama mo ba? Makukonvict yan ng kasamaan. Pero kahit kailan, ang kasamaan hindi nagtatagumpay. In verse 14, when the king heard this, ito na, nalaman ng hari, patay yung aking paring Daniel. Yung aking number 1 presidential advisor, sabit dun sa batas na ginawa ko. Ano sabi? He was greatly distressed and he was determined to rescue Daniel and made every effort until sundown to save him. Ayan. Ililigtas ko si Daniel eh. Nakita niyo, ganyan talaga sa politics, mga kapatid. May mga kampi-kampihan talaga. May mga favoritism eh. Ano? Ang maganda kay Daniel, favorite siya ng mahal na hari. So gagawa ng paraan yung mahal na hari to rescue si Daniel. Kaya lang ang problema, it is written in their law na linagdaan talaga ng mahal na hari. Verse 15. Okay. Then the men went as a group to the king and said, remember, O king, that according to the law of the Medes and the Persians, no decree or edict that the king issues can be changed. Naalala niyo, mahal na hari, na walang batas ang pwedeng i-violate, pwedeng palitan. Walang batas ang pwedeng magkaroon ng excuse. Biruin nyo, no? Yung mahal na hari nakikipag-bargain, dinidepensahan si Daniel, pero ito na naman yung mga prosecutions ni Daniel. Tuloy-tuloy sila ng pagsasakdal. In verse 16, ayan, tingnan natin yung karugtong. 16. Ayan. So the king gave the order, and they brought Daniel and threw him into the lion's den. The king said to Daniel, may your God whom you serve continually rescue you. Ano ginawa kay Daniel? Tinapon sa kulungan ng mga leon. Ang sabi nito, threw him into lion's den. Ibig sabihin, maraming lion. Hindi lang nag-iisang lion. Lion's den. So kawawa si Daniel. Ano kaya mangyayari? Pero biruin mo, no, nagbigay pa ng wish yung mahal na hari, nagbigay ng maiksing panalangin, may your God whom you serve continually rescue you. So nakita nyo, church, maging si King Darius, he is building his faith, or he is beginning to have faith in the God of Daniel, in the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Sabi niya, may your God whom you serve continually rescue you. Iligtas ka sana ng Lord mo. So, in verse 17, eto na, nilak pa yung kulungan ng lion. A stone was brought and placed over the mouth of the den, and the king sealed it with his own signet ring and with the rings of his nobles, so that Daniel's situation might not be changed. Grabe, no, nakasilyado, nakalagay sa maximum security, nakalagay sa isang kulungan na ang kasama ni Daniel, mga leon. Church, ano expectations natin? Malamang lalapahain ng leon to si Daniel eh. No? O, tingnan natin, church, yung karugtong. Nung nalaglag si Daniel sa lion, ano ang ginawa niya? Kapatid, okay. Pakita natin yung pinakahuling part, yung huling letter C. Ayan. He became champion, mga kapatid. Ano? He became the champion of his faith. He became a winner, a conqueror, mga kapatid. Dito po sa verses 18 to 28, makikita natin yung mga bagay na na-conquer ni Daniel, ano. Sige, let's further read yung 18 hanggang ano. Then the king returned to his palace. Bumalik na yung mahal na hari. Siguro nag-aalala pa rin siya. And spent the night without eating and without any entertainment being brought to him. And he could not sleep. Kasi nga, mahal niya si Daniel eh. Kasi nga, number 1 advisor niya eh.
So yung mahal na hari, hindi nakakain, nag-aalala, hindi makatulog. 19, ano ang sabi po? At the first light of the dawn, the king got up and hurried to the lion's den. Pagbukal liwayway pa lang, punta na agad yung mahal na hari dun sa, dun sa lion's den. Kasi baka mamaya makita niya si Daniel nakasabit pa sa pader nakaganon nakaganon dun sa pader. Ito yung mga lion. Kasi pwede pa niyang iligtas O, di ba? Baka may maabutan pa siya. Ayan. Baka sana man lang kahit damit maabutan ko. Sa verse 20, when he came near the den, he called to Daniel in an anguished voice, Daniel, servant of the living God. Oh, grabe. Nakita niyo to? When the king speak about Daniel, kasunod palagi yung si God. Di ba't ang sarap mga kapatid that when everyone mentions your name, they always remember your God. Ano? Ito pa sabi, Daniel, servant of the living God, has your God, whom you serve continually, been able to rescue you from the lion? Niligtas ka ba ni Lord, Daniel? Verse 21, ano kaya nangyari? Iba sumagot, hindi lion, si Daniel. Daniel answered, O King, live forever. Nagul siguro yung buhay pa si Daniel. Abay, biruin mo, ito matindi mga kapatid Si Daniel, pinipigilang mag-pray. Pagka nagpatuloy siyang mag-pray, ilalaglag siya sa kulungan ng leon. Alam niyo nangyari? Pati mga leon nakasama ni Daniel sa prayer meeting, mga kapatid. Tama po ba? Biro mo, pati lion nag-prayer meeting kasama ni Daniel. O sige, ngayon, pati kayong mga lion, pray tayo kay Lord. Abay, nag-pray na pati yung mga lion, natuto mag-pray, mga kapatid Yung lion na mabangis, naging Hello Kitty pagdating kay Daniel. Ganun. Kitty, yan. Pusa, yan. Neko, ang mga pangalan niya. Sige, ano na nangyari? Sa verse 22, ayan, My God sent His angel, and He shut the mouths of the lions. They have not hurt me, because I was found innocent in His sight. Sabi ni Daniel, Panginoon, hindi ako ginalaw ng mga lion. Hindi nila ako kinalmot. Kasi ako'y natagpuang inosente. Buti pa yung lion marunong mag-judge. Ano kaya itong mga lion gawin nating judge ngayon? Itapon lahat ng mga... Tapos pag-pretend, lapain nyo yung mga korap dyan. Tapos yung mga hindi lalapain, yung mga hindi korap. Buti yung mga leon marunong mag-discern Alam kung sino yung tama Sabi ni Daniel, Lord, hindi ako kinain ng mga lion kasi inosente ako Nor have I ever done any wrong before you, O King. Kahit na masama o pinagbantaan o rebellion o sedition, wala akong kasalanan sa inyo, mahal na hari. Verse 23, The king was overjoyed, tuwa yung mahal na hari, and gave orders to lift Daniel out of the den. And when Daniel was lifted from the den, wala ngang sugat because he had trusted in his God. Mga kapatid, listen. Ang lion, unreasonable yan. Hindi mo mabibigyan ng dahilan ng lion. Hindi mo mapapakiusapan ng lion, talagang kakainin at kakainin ka niyan. Di ba? Hindi ka sa ang layon, pagkakakainin ka niyan, hindi mo pwedeng sabing inosente ka o may kasalanan ka, kakainin ka talaga niyan. Pero kapatid, ang tao na judge, pwede kang makapagdepensa so that they can render their judge unto you, kapatid. No? Sa verse 24, ano pa po yung karugtong? As the king's command, ayan, the men who had falsely accused Daniel were brought in and thrown into the lion's den, along with their matindi pala to si Haring Darius. Pati pala mga anak at mga asawa ng mga gumawa ng mga maling bintang, pinarusahan niya, tinaglag niya doon sa lion And before they reached the floor of the den, the lions overpowered them and crushed all their bones. Anong sabi? Before they reached the floor. Bago pa lumapag sa yung mga leon pala, gutom na gutom. Sabi ng mga, sarap nito. Abay, nilapa lahat yung mga kurap, mga kapatid.
kasama ang anak at ang mga asawa nila. Ano ho? In verse 25, then King Darius wrote to all peoples, nations, and men of every language throughout the land, may you prosper greatly. Grabe no, na-bless pa si Daniel, church. 26, I issue a decree that in every part of my kingdom, people must fear and reverence the God of Daniel. For He is the living God, and He endures forever. His kingdom will not be destroyed, and His dominion will never end. Ang ganda nung sinabi ni King Darius. Alam niyo, it is the same phrase or worship na binanggit din ni King Nebuchadnezzar. Because King Nebuchadnezzar and King Darius, kung meron silang pagkakapare-parehas, kapatid, they have witnessed the life of Prophet Daniel na nakita nila, nakilala nila ang Panginoon sa buhay nitong man of God na ito, church. Ano sabi niya? He rescues and saves. He performs signs and wonders in the heavens and on the earth. And He has rescued Daniel from the power of the lion. Verse 28, ito na pa yung last verse natin. So Daniel prospered during the reign of Darius and the reign of Cyrus the Persian. Ito na yung sunod, yung si King Cyrus na, mga kapatid, the Great. Nag-champion si Daniel because of his faith, mga kapatid. Ano yung pwede nating matutunan? Listen to this, church. May tatlong bagay, o may mga bagay na na-overcome si Daniel eh. Na-overcome niya yung fear niya. O sino ba naman di matatakot sa layon, kapatid? No? Eh kung pusa lang yan, hindi ka matatakot yan, matutuwa ka pa, ilaglag ka sa maraming pusa eh. Di ba? Aso nga nakakatakot na eh, leon pa, kapatid. Na-overcome ni Daniel yung fear. Na-overcome ni Daniel yung accusations. Na-overcome ni Daniel yung pinagkaisahan siya. And at the same time, because of his faith, ay naging overcomer siya. Na-overcome ni Daniel yung kanyang mga kalaban, yung mga naninira sa kanya, yung mga naging imbento. Tandaan natin, church, kapag ka ang isang taong may galit sa'yo at insecure sa'yo, walang maipakitang mali sa'yo, gagawan kanya ng kwento. They will fabricate, they will make evidences para lamang sirain ka, church. Na-overcome ni Daniel yung kanyang future. Kasi anong future niya? Kapatid, panghimagas sa layon. Biruin mo, pero anong future niya? Maging doon sa kaharian ni King Cyrus. Grabe, nakilala si Prophet Daniel. So ito yung mga na-overcome ni Daniel, church. Tandaan natin, whenever we displayed unstoppable faith, alam nyo, ma-overcome natin lahat ng mga bagay na yan. Next thing, tingnan natin to, church. Ayan. Ano ang lesson? Okay, number 1, integrity matters. Ano ibig sabihin nitong integrity? Ang definition ng integrity is this eh. You are doing what is right even if nobody is looking at you. Di ba? May mga tao kasi, saka lang masipag pag nandyan yung boss eh. Natutulog yan. Pag may nakita niya, pare, darating na si boss. Ay, linis na yan. At biglang, type na nung kung anong bilis mag-type. Kapatid eh. Biglang sumisipag pag nandyan yung boss eh. Si Daniel, kahit walang boss, kahit walang CCTV, kahit walang nakakakita, nagpe-pray siya. Gumagawa siya ng tama doon sa kanyang trabaho, mga kapatid. Integrity matters. Church, listen to this. Bago ka magtagumpay publicly, kailangan yung private life mo na pagtagumpayan muna. Napagtagumpay na ni Daniel yung private life niya eh. Ano yung private life niya? Yung kneeling down, facing Jerusalem, and praying to God 3 times a day. Yan yung private life ni Daniel eh. Biruin nyo, kapatid, pati yung private life niya, pinakialaman nung kanyang kalaban para lamang makasuhan siya. So, integrity matters. Nakita yung performance ni Daniel sa government, nakita yung performance niya from being advisors sa hari, nakita yung performance ni Daniel sa kanyang pananampalataya kay Lord. At ang maganda kay Daniel, consistent yung kanyang faith. Consistent na, unstoppable pa, kapatid. Pwede naman sigurong sabihin ni Daniel na, Lord, ang tagal ko na nagpe-pray sa inyo, mula pa kabataan, mula pa pagkabata. Lord, senior na ako. Pwede ba, Panginoon, umabsent muna ako ng prayer 30 days lang naman. Pero hindi. Nagtuloy-tuloy pa rin siya mag-pray kay Lord kahit ipinagbabawal, kapatid.
Alam niyo, ito yung gusto ko kay Daniel eh. Kung meron man ako matutunan kay Daniel, ito yung isang bagay na ito no? Bata pa lang siya, excellent na siya. Kabataan pa lang, excellent na. Nung adult, kasagsagan nung kanyang power or kapangyarihan, peak nung kanyang lakas, nagpakita siya at nag-demonstrate siya ng excellent quality kay King Nebuchadnezzar tsaka kay Belshazzar. Nung senior na siya, nandun pa rin yung pagiging excellent niya eh. Tama po ba? Alam niyo, church, dapat ang Kristiyano ganun eh. Sabihin natin dapat habang lalong tumatagal tayo sa pananampalataya, dapat lalo tayong nag-iiba. Lalo kang gumagaling, lalo kang nagpapakita ng kabanalan, ng Christ-likeness, ng character eh. No? Magkaiba ang politiko tsaka Kristiyano, kapatid. Ang Kristiyano habang tumatagal, nako-consecrate. Ang politiko habang tumatagal, nakukurap. Tama ba? Totoo yan. Sa Senate, ang dami niyan eh. Nung mga bata yung mga yan, sinusubaybayan ko mga political career yan. Ang gagaling yung mga yan. Bilib na bilib ako dyan, nung mga bata yung mga yan, kapatid. Oo. Pero bakit nung tumanda, ningik? Bakit gano'n ang mga Meron pa tayo isang presidente dati, sabi niya, pag ako naupong presidente, hindi ako magnanakaw. Naku po, ang dami palang kinurakot, kapatid. Nakakalungkot, Ganyan sa politics eh. Pumasok ka ng politics, bata edad mo, ano ka pa eh? Tawag dito, full of conviction ka pa eh. Ano ka pa eh? Idealist ka pa eh. Tapos nung tumatagal ka na sa political career mo, nakukurap, kapatid. Nababago ng sistema. Pero dapat ang Kristiyano, hindi. Once na napunta ka kay Lord, alam mo, tinanggap tayo ni Lord, corrupt tayo eh. Pero nung niligtas tayo ng Panginoon, ginastify tayo, sinangtified tayo, glorify niya tayo, dapat habang tumatagal ang Kristiyano, papalupit ng papalupit ang performance mo. Hindi yung papilipit ng papilipit, mga kapatid. Dapat papalupit na ng papalupit ang performance mo kasi papalapit ka na kay Lord. Tama po ba? So integrity matters, di ba? Dapat habang tumatanda tayo, ang Christian parang wine eh. Habang tumatagal, sumasarap, mga kapatid. Ayan. Ang trapo, habang tumatagal, yaki. Tama po ba, mga kapatid? Totoo yan. Nung mga bata yan, mga idealist yan eh. Mga pa yan eh. Di ba? Habang tumatagal, ba't nagiging ganito sila? Si Daniel Ibe, habang tumatanda, grabe, no? Excellent pa rin yung pinakita, kapatid. Pangalawa, ito po. Prayer is our spiritual strength. Pinagbabawal ang prayer. Sabi ni Daniel, kung pagbabawalan mo ako ng prayer, mawawalan ng aking spiritual strength. Church, may tanong ako sa inyo. Bakit Daniel was able to face, to handle, and to confront yung mga accusations sa kanya? Itong dahilan yung number 2. Prayer to God, yung kanyang spiritual strength. Yan yung talagang kaharap niya kay Lord, mga kapatid eh. And then yung pangatlo po, faithfulness requires courage. Ayan. Hindi. Lion, hindi ako tatakot dyan. Mahal na hari, hindi ako natatakot dyan. Yung batas, hindi ako natatakot dyan. Yung faithfulness, yung consistency should require us the courage to stand. And then yung pang-apat, God is sovereign over every trial, kapatid. Wala nang kasunod dyan, Okay. And then pinakahuli, a godly life influences others. Tingnan tayo po yung tumayo, mga kapatid. Ano ibig sabihin itong godly life influences others? May nakita ba kayo sa Book of Daniel na nagturo siya, nag-Bible school, nag-Bible study siya? Wala no? Pero siguro ginawa rin niya yung nag-share din siya ng faith. Pero listen, ang talagang nagpakita at nagpakilala ng Diyos sa mga hari ng Babylonia at hari ng Persia, hindi yung bibig ni Daniel, yung buhay niya ang nagpakita. Alam niyo, church, kahit na magaling tayong mag-explain, kahit na persuasive tayong speaker, if yung tao na kinakausap natin hindi naman nakikita sa atin yung buhay na sinasabi natin, hindi maniniwala yan. Pero kapatid, hindi ka man magsalita, tahimik ka lang, simple ka lang, nagpe-pray ka lang kay Lord palagi, alam mo, magre-reflect yung yung buhay ni Lord sa buhay mo eh. Men and people will able to see
the God you are believing in. Oh, yun yung nakita ni King Nebuchadnezzar kay Daniel eh. Yun yung nakita ni King Darius kay Daniel eh. Oo nga no. Sa lahat ng mga employee ko, ng mga administrator ko, etong Jewish man lang na ito, etong slave from Israel na ito, siya lang yung exceptional qualities eh. Meron siya eh. So kaya yung mga hari, biro mo nako-convince, nakaka-captivate sila dun sa integrity ni Daniel, kapatid. Church, sana ito yung matutunan natin dito eh. Yung consistency ng faith, yung pagiging unstoppable natin, kapatid. Na kung ano yung ipinapakita mo sa public life, dapat yung private life ganun ka rin. Yun yung sabihin ng consistent. Nagpro-profess ka sa private, kung ano yung laman ng puso mo, laman ng isip mo, kung ano yung ginagawa mo pag wala nakakakita sa'yo, dapat ganun din yung ginagawa mo at performance mo when people look at you, kapatid. Kasi may mga tao, parang merong ano sila, dual personality eh. Iba ang ugali pag marami, mabait, pero pag siya na lang, kung ano-anong iniisip, kung ano-anong kasalanan ang nagagawa sa isip pa lang, mga kapatid. Dapat, kapatid, consistent tayo, kagaya ni Daniel. Sabi ko nga, kapag ka naipanalo mo yung private life mo, magagawa mo rin maipanalo yung public life mo as a leader. So si Daniel, ganun eh. Ngayon, ito naman, punta naman tayo sa pagsubok, kapatid. Anong pagsubok yung kinakaharap mo ngayon? Si Daniel, layon. Si Daniel, intriga ang kinakaharap. May kaso kinakaharap. Pero alam mo, church, kung alam mo sa sarili mo na wala ka namang mali, na wala kang ginawang mali, kasalanan, bakit ka matatakot? Bakit ka mahihiya? No? Only guilty people are afraid of accusations. Tama po ba? Only guilty people are afraid of accusations. Kapatid. Wala ka dapat ikatakot kung hindi ka guilty. Si Daniel, hindi naman kasalanan eh. So kung lapain man ako ng leon, kung kainin man ako, kung akusahan man nila ako, malinis ang konsensya ko, wala akong kasalanan. So ano ginawa? Itinapon si Daniel. Ano ginawa? Pati leon sumama sa prayer meeting niya, mga kapatid. Grabing faith yung pinakita dito ni Daniel, church. Ganun din tayo eh, no? Di ba? Tingnan nyo, papasok kayo sa trabaho, baka yung ibang nandyan, insecure sa inyo, may galit sa inyo, pinag-uusapan kayo. Hayaan nyo lang. Huwag kayong bababa sa level nila. Ipakita nyo yung consistent and unstoppable faith, and don't forget to always pray dun sa pinapasukan po ninyong trabaho, kapatid. Mag-pray kayo. Pagka-break, hindi, Lord, magpe-pray ako sa inyo, Panginoon. Ang sabi, 3 times a day nagpe-pray si Daniel, mga kapatid. No? So nakita natin dito yung consecrated life ni Daniel. Hindi siya nakurap, hindi siya nakijoin, hindi siya nag-excuse kay Lord, patuloy pa rin siya. Unstoppable and consistent faith ang kanyang ipinakita. Sige po, tayo po yung manalangin. Lord, salamat, Father, sa buhay ni Prophet Daniel. Kasi Lord, mula pa kabataan, grabing excellence yung dinemonstrate niya sa pag-aaral, sa katalinuhan, sa pananampalataya, maging sa disiplina, Lord, sa pagkain at sa physical na buhay niya, Lord. Grabing excellence ang pinakita nitong anak niyong ito, Panginoon. I pray and we pray, Father, na magawa namin, Panginoon, magaya yung ginawa ni Daniel. Na habang tumatagal kami sa pananampalataya at hindi nawawala, Lord, yung mga pagsubok at trials, Lord, na ma-overcome namin yan. Maging unstoppable at consistent faith kami, Panginoon, sa inyo. Lord, bagamat ang pananampalataya namin, Panginoon, maraming pagsubok, maraming opposition, Panginoon, pero Lord, we will choose you. We will choose what is right. We will choose what is godly. We will choose holiness. We will choose consecration over corruption, Panginoon. Tulungan niyo ho kami, Panginoon, na maging kagaya ng inyong anak na si Daniel, O Lord. Salamat, Father. And Lord, ito pong aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi po ng Amen.